Magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome sa ating pagtitipon ngayon sa Pulong Panalangin, second to the last day of the month of July. Kung hindi ako nagkakamali, if I'm not mistaken. Anyway, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, sustaining grace sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay magbubulay-bulay shortly sa salita ng ating Panginoon bago po tayo mag-start sa ating pulong panalangin. Please turn with me to Psalm chapter 34 verse 1. Psalm chapter 34 verse 1. We will meditate on this passage once again. Ito ang binabalik-balikan po natin as a sort of mortifying agent sa ating kaluluwa and reminder din na kahit anuman ang situation, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Nasabi po ng Psalm chapter 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kaniyang salita. Sa ating pagdirect sa ating mind sa Psalm chapter 34 verse 1, kino-confront po tayo sa tunay na standard ng spiritual life. Tunay na standard. Ang ating standard po ay hindi po substandard, kundi highest standard na nilatag ng salita ng Panginoon. Kasi kung i-examine po natin ang religious and spiritual life ng regular or average professing believer sa contemporary church, makikita po natin na ang kanyang spiritual life ay pinabumunuan, dinidiktahan, or nakakondisyon sa outward circumstances. Kung magandang takbo ng buhay, kung maliwanag ang sikat ng araw, kung ang kalusugan ay vigorous, kung ang negosyo at trabaho ay maunlad, kung walang recent sorrow sa kanilang buhay, madali lang po na magbigay papuri sa ating Panginoon. It's so easy to praise God during easy circumstances. Effortless ang pagpuri sa ating Panginoon kung tayo po ay nakakaranas ng mga mabibigat and magagaan and favorable na circumstances. Pero kung mabago po ang eksena ng ating buhay, kung ang mga ulap po ay madilim ng divine providence ng ating Panginoon, kung ang mga negosyo natin ay nag-fail, kung ang ating health ay mag-collapse, kung dadalawin po tayo ng kamatayan sa isa sa ating mga family members, kung ang ating katawan ay nanghihina at nagkakaroon tayo ng bodily pain all over, ano po ang mangyayari? Suddenly, ang voice of praise, ang papuri natin sa Panginoon, ay tila nanahimik. Ang mga awit ng papuri ay parang namumute sa ating mga labi. Binubuksan natin ang banal na kasulatan at binabasa natin ang Psalm chapter 34 verse 1, pero pagdating pa lang sa panglimang salita, ay parang natitigilan na po tayo dahil mabigat ang ating karanasan. Ang sabi nito, I will bless the Lord at parang hindi natin kayang ipagpatuloy. Yung at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Hindi natin kayang tapusin yung bersikulo na yan kung mabigat ang circumstance na ating nararanasan. But the standard of spirituality na nilatag talaga ng banal na kasulatan sa atin is that we will bless the Lord in the day of our health, but we will bless the Lord in the day of our sickness. We will bless the Lord in the day of our abundance, and we will also bless the Lord in the day of our needs. We will bless the Lord in the day of complete family, but we will also bless the Lord sa mga oras na kukunin ng Panginoon ang ating family members. Pero ang mga tao na professing Christian na hindi nakakaunawa sa standard na ito ng spirituality na nilatag ng banal na kasulatan, ay tila pag binabago po nila ang bersikulo ng Biblia. Kung pwede pa lang, na parang sabihin na
I will praise the Lord at sometimes His praise shall be on my lips on bright days. Hindi po sinasabi yan ng salita ng Panginoon. Hindi po natin trabaho na baguhin ang Biblia. Hindi po natin prerogative na ipababa po natin ang standard ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng ating fecal emotions, sa pamamagitan ng ating mahinang katawan. It is our business under the almighty sovereign operation of the Holy Ghost to bring our lives up to the standard of the Holy Scriptures. I-elevate natin sa biyaya ng Panginoon yung standard. Ano man ang kalagayan po natin, ay talagang iangat natin patuloy sa standard ng banal na kasulatan. Si Haring David ay hindi po nagsasabing, I will bless the Lord when it is convenient. Ang sinabi po ni Haring David, napaka-resolute. At nawa po ito din po ang ating resolution. Firm resolution. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Kaya examine po natin itong papuri ni Haring David na meron pong clinical precision at i-search po natin ang ating mga puso as we behold the glorious foundation para sa ating Christian journey. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, the historical context. Pangalawa, the theological foundation. At pangatlo, the diagnostic examination. Naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Dumago tayo sa unang punto, the historical context. Ano po ang historical context ng Psalm chapter 34 verse 1? Kailan po ito binigkas ni Haring David? Yung sinabi po niyang, hindi pa siya hari at this time. Magiging hari pa lang. Kailan po niya ito binigkas? Itong I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Well, binigkas po niya ito noong siya ay nagtago sa kuweba doon sa Adulam, noong hinabol siya ni Haring Saulo at gustong patayin. Nakuha po natin? Binigkas po ito ni Haring David sa napaka-difficult na circumstance ng kanyang buhay. Hindi po sinulat ito ni David noong siya ay nakaupo comfortably doon sa trono ng Israel sa palasyo ni Haring Saulo at meron siyang masasarap na pagkain at ang kanyang katawan ay relaxed. No, ang title ng Psalm chapter 31 ay nag-i-inform sa atin na sinulat ito ni David noong siya ay nagtago or tumakas bulaka kay Saulo. At noong siya ay nagpanggap na baliw sa harap ni Abimelech. Noong siya ay tumakas mula sa court doon sa Gath at siya po ay naging fugitive at hinanting po siya ni Haring Saulo. Hindi po madali ang karanasan ni Haring David or ni David at this time. Doon po siya sa kuweba nagtago. Madilim na kuweba. Maputik pa nga siguro, hindi natin alam. Yun, naka-record po yan sa 1 Samuel chapter 22 verse 1. So, i-picture po natin si David doon po sa kuweba. Nawala na sa kanyang royal status. Siya po ay naging fugitive. Nahiwalay siya mula sa kanyang family. At hinanting siya ni Saul parang isang wild animal. Hinanting. And he was surrounded by 400 distressed followers of him. And humanly speaking, nawala na talaga ang lahat kay David. And yet, it is out of this situation na si Haring David or si David ay umawit ng papuri sa Panginoon at sinabi niya, I will bless the Lord at all times. So, patunay po ito mga kapatid, na ang ating pananampalataya at pananalig ay hindi po nakadepende sa ating earthly comfort. Ang ating papuri ay hindi po nakaangkla sa mga temporal gifts na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ang ating papuri ay nakaangkla sa hindi nagbabago na persona ng Diyos mismo. He is the same yesterday, today, and forever. Pakinggan po natin ang sinabi po ni Howell Harris noong pinaliwanag po niya ang kahalagahan
ng pananatili natin na purihin ang Panginoon sa kabila ng ating circumstances. Ang sabi po ni Howell Harris, a praise that depends upon the weather, upon the pocket, or upon the health of the body is a wretched earthly thing. Makamundo daw ang papuri na nakadepende sa weather, nakadepende sa kapal ng ating bulsa, nakadepende sa kalusugan ng ating katawan. That kind of praise is a wretched earthly thing. Dagdag pa ni Howell Harris, but the praise that is born of the Holy Ghost sings loudest in the darkest night because it sees an unchangeable God behind the darkest hour. Kaya nga ang ating ipag-pray na sa ating darkest hour ng ating buhay ay buksan ng Panginoon ang ating mga mata at makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos na kayang buwagin ang anumang kalagayan na meron po tayo. Kayang ma-overcome. Pangalawang punto, the theological foundation. Ang tanong po, bakit? Bakit ang isang mananampalataya ay nananatiling enigma or mystery sa mga tao dito sa mundo? Bakit magawa ng mga tunay na mananampalataya na magpuri sa Panginoon at all times? How is it possible for a Christian? Mahina tayo, fallen creature. Subject tayo sa kalungkutan dito sa mundo. Papaano na magawa natin na purihin ang Panginoon continually? Ito ba ay parang stoicism na parang wala tayong pakialam? Denial of our emotion, psychological delusion, na nagpretend tayo na ang pain ay hindi po nag-i-exist. Hindi po yan totoo. Ang Christian life ay hindi po stoic. Ang Christian po ay marunong umiyak. In fact, umiiyak tayo. Ang Christian ay nararamdaman po natin ang biting agony of bereavement and trial. And yet, underneath our tears, there is a fountain of unshakable covenantal joy. Ang mananampalataya ay maaring makapagpuri sa ating Panginoon at all times dahil sa apat na bagay. At ano itong apat na bagay? Una, ang karakter ng ating Diyos ay hindi nagbabago. Ang karakter ng ating Diyos ay immutable, unchangeable. Sabi niya sa Malachi 3:6, I am the Lord and I do not change. Siya ay just, siya ay mabuti, siya ay wise, at siya ay karapat-dapat purihin kahit magbigay siya sa atin ng temporal blessings or kukunin niya ang temporal blessings na ating nai-enjoy. Nananatili ang kabutihan ng ating Panginoon, hindi po nagbabago. Kung ang ating pagpuri ay nakabase lamang sa kanyang mga gifts, ang ating pagpuri ay mag-fluctuate yan with our circumstances. But because our praise is based on who God is, ang kanyang papuri ay kailangang mananatili sa ating mga bibig despite sa ating mga karanasan. Pangalawang punto, why is it that we are able to praise God even in the midst of difficult circumstances? The second reason is the sovereign counsel of His providence. Ang wisdom ng Panginoon ay soberano. We believe in the absolute, exhaustive sovereignty of God over all events. Kabilang ang ating kalagayan. Huwag nating isipin na in control ang Panginoon sa lahat ng mga bagay except sa ating karanasan. Na parang wala ng control ang ating Panginoon. Na parang hindi ito kasama sa kanyang itinakda. That's not true. God is in control of all circumstances. Walang bagay na nangyayari sa anak ng Diyos na masasabi nating by chance or blind faith. The same loving Father na nagtakda ng mga araw ng ating kagalakan is the same loving Father na nagtakda din ng mga araw ng ating afflictions. Siya po ang nagsukat niyan. It is measured according to His prerogative. Kung gaano siya katagal na mananatili sa atin, lifetime ba yan na struggle natin or temporal or seasonal, ang Panginoon po ang nagtakda niyan. At para yan sa ating kabutihan at para yan sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Nananatiling totoo ang Romans 8:28.
God causes all things to work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Sa mga mahilig magtanim ng papaya dyan, sino bang nakapagtanim na ng papaya dyan sa inyo? Kung kayo po ay papaya farmer, I mean farmer ha, hindi yung padampot-dampot lang na puno ng papaya sa bakuran po ninyo. Kung kayo talaga ay papaya farmer, ganito po ang ginagawa ng mga papaya farmer, no? Sinusugatan po, tinutusok, ano ba sa Tagalog yung pierce? Pierce talaga yung kutsilyo. Oh, tinutusok talaga yung katawan para siya ay mabend. Binibend po nila papunta sa lupa. 'Di ba? Yung papaya talagang binibend upang ang dahon at ang bunga ay magiging malapit sa ground. Kung ikaw yung papaya, mahirap yun. Masakit po yun. Masakit po yun na ikaw ay sinusugatan ng farmer. Sinusugatan, binibend. Talagang imbis straight ang pagtindig mo, ikaw ay magbibend at ikaw talaga ay andon sa malapit sa lupa ang dahon at bunga mo. Pero akala natin ay naglalaro lang ang mga farmers. Hindi po. Mas madaling i-harvest ang papaya na malapit sa lupa. Hindi na kailangan pa ng hagdanan. Nakuha po natin. And then ang energy distribution, horizontal, hindi vertical. Kaya nga, ang bunga ng papaya ay uniforme yung laki. Kasi nga, yung pag-akyat ng nutrient, pantay. Kasi kung vertical, ang pag-akyat ng nutrient, di ba yung pinakataas na papaya, maliit? Maliit. May wisdom yan. Na-discover yan ng mga farmers, ng mga agriculturists. At saka, mas maraming bunga kapag i-horizontal po yung papaya. Kapag i-horizontal, mas maraming bunga po. Talagang inaral ko ito kanina as an illustration. Nag-research talaga tayo na is it really true na ang mga farmers, totoo talaga ang mga farmers, sinusugatan talaga. Hino-horizontal talaga yung papaya. And besides, kapag ikaw ay nagfa-farm ng papaya, kapag malakas yung ulan at bagyo, magsipagtumbahan yung papaya. 'Di ba? Kaya yung pag mag-bend, hindi matatamaan po ng hangin. And then, natuklasan po ng mga agriculturists na longer ang lifespan ng papaya kung horizontal yung kanyang anggulo. Now, mga kapatid, tayo po yung papaya at yung masakit na providensya na binend tayo ng Panginoon, providence po yun ng Panginoon. Wise providence po yun ng Diyos. The dark days of sickness, the dark days of loss and pain are but the dark threads in the hands of the master farmer working out an eternal weight of glory. Pangatlong reason, bakit tayo po ay magawang mag-rejoice sa kabila ng mga heavy providences na ating nararanasan. Our God is a covenant-keeping God. The covenant of grace is unbroken. Ang kaligtasan ng mga elect ay hindi po nawawala. Hindi po nagbabago despite our feelings. Our salvation is by God's eternal decree sa pamamagitan ng finished work ng ating Panginoong Jesucristo at tayo ay tinatakan na ng banal na Espiritu. Kahit ang ating health ay mag-fail, darating naman talaga tayo dyan. Whether we accept it or not, darating naman talaga tayo dyan. Kahit ang ating health ay mag-crumble, the blood of Jesus Christ remains infinitely efficacious. Ang ating justification ay nananatiling absolute at ang ating eternal inheritance ay nananatiling secure. And then, pang-apat, na encouragement sa atin na magpatuloy is yung mga nauna sa atin na mga saints of old. Kung papaano sila tinulungan ng Panginoon, papaano sila sinustain. Look at Job in the history of the world. Matindi ang karanasan ni Job. Pero ang sabi po ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Tingnan po natin si Paul at saka si Silas. Sariwa pa ang kanilang mga sugat dahil hinagupit po sila. Talagang they were whipped for preaching the gospel. Andun sila sa dungeon doon sa Philippi. Pero sa hating gabi, sila po ay umawit ng papuri sa ating Panginoon, Acts 16:25.
Pakinggan po natin si Jeremiah Burroughs na ating pinost kanina sa ating wall. Ang sabi po, to bless God when we are full is the performance of a nature satisfied. Carnal ba? Nasatisfied lang. To bless God when we are full. But to bless God when we are emptied, when we are pained, when we are stripped of all earthly comforts, this is the pure work of supernatural grace. This is the pure work of supernatural grace. Pangatlong punto, the diagnostic examination. Have we learned this lesson? Yun ang diagnosis nito. Naunawaan na po natin ang kahalagahan sa pagpuri natin sa ating Panginoon at all times. How has our experience been sa ating Christian life? Natuto na ba talaga tayo sa leksyon na ito? Have you learned to praise God in pains as well as in pleasure? Ang carnal na kaisipan ay pumupuri lamang sa Panginoon when circumstances are favorable. Pero ang regenerate believer ay pumupuri sa Panginoon in times of prosperity and in times of adversity. Ang carnal mind, tinitingnan ng carnal mind ang trial bilang sign na inabandona na sila ng Diyos. Kaya nagtatampo sila sa Panginoon, pinaparatangan nila ang Diyos. But the regenerate believer views trial as paternal chastisement or paternal discipline and covenantal refining. Yon ang pagtingin ng regenerate believer sa trials. Pangatlo, ang carnal mind ay nagmumurmur, nagrereklamo when stripped of earthly ease. Kung matanggal sa kanya yung earthly ease. But the regenerate believer clings to the unchangeable righteousness and atonement of Christ. Ano pa? The carnal mind speaks well of God. Sasabihin ng carnal mind, mabuti talaga si Lord. Napakabuti ni Lord. Di ba? Ang carnal mind, kayang gawin yan. Sasabihin yan ng carnal mind before the world, lalong-lalo na kung ang kanilang pag-speak well about God ay makakapagdagdag sa kanilang pogi points in front of the world. But the regenerate believer testifies of God's absolute faithfulness even in a dark dungeon, katulad ni David. Now, kung ikaw ay makapagpuri lamang sa Panginoon when your health is robust and your bank account is full, ano ang halaga ng religion mo? What does your religion amount to? The world can do that. Ang world ay kayang gawin yan ng world na they will speak well of God when favorable situations are on their side. The pagan can be happy when things go well. And the pagan can even speak well of God. The true test of your spiritual vitality, mga kapatid, the diagnostic evidence that you have been born again by the Spirit of God is whether you can stand beside the grave of a loved one or sit in a doctor's office receiving a terminal diagnosis and still say from the depths of your broken heart, the Lord is good. His mercy endures forever. I will bless the Lord at all times. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, any jellyfish can float with the current. It takes a living, spirit-filled Christian to swim against the roaring tide of adversity. Anyone can sing in the sunshine, but only the bird of paradise sings when the night settles around its soul. Now, para sa mga mananampalataya, huwag nating i-revise ang salita ng Diyos. Bigkasin natin ang papuri sa Panginoon at all times. Anuman ang ating karanasan. Stop making excuses for your murmuring, your discontent, and your spiritual coldness. Pangalawa, paano natin i-cultivate ang panatiling or palagihang papuri sa Panginoon sa ating puso araw-araw? Well, unang-una, mortify carnal presumption. I-recognize natin na hindi tayo deserving sa anumang natatanggap natin. Anything short of hell is mercy. Diba, ikaw ay nagdurusa ngayon, ikaw ay nabibigat. But that is, wala pa yan sa kalingkingan sa impyerno.
Anything short of hell is still God's mercy and grace. Tandaan po natin yan. Mortify carnal presumption. Huwag tayong magiging parang sense of entitlement. Kasi ang nararapat sa atin ay pagdidisiplina ng Panginoon. Pagdidisiplina ng Panginoon, at least, at ang at most na nararapat talaga sa atin ay walang hanggang kapahamakan. So, anuman ang karanasan mong mabigat po yung na-jumper po yung kuryente mo. Nangungupahan sa iyo ng mahabang panahon, ilang taon yon? 2 years. Tapos na-jumper, more than 100,000 ang kailangang bayaran sa Meralco. Sino bang hindi masasaktan yan? Pero that is short of hell. Wala yan sa kalingkingan, sa impyerno. So anything that is short of hell is God's mercy and grace. Pangalawa is, fix your eyes upon the cross. When the dark days come, do not interpret God's love through your temporal circumstances. Interpret your circumstances through the cross of Calvary. Ang Diyos na hindi niya ipinagkait ang kanyang anak para sa atin will never withhold anything good, truly good, sa bawat isang tinubos niya. Pangatlo, exercise voluntary praise. Exercise voluntary praise. If you don't feel like praising, that is the time that you need to praise. Kailangan talagang purihin natin ang Panginoon. At gayahin natin ang sinabi ni David, "Why are you downcast, O my soul? Hope in the Lord, for I shall yet praise Him." So, sermonan natin ang ating sarili. Speak truth to your heart until the truth reaches your lips. At para sa mga wala pa sa ating Panginoon, tinitingnan mo ang Psalm chapter 34 verse 1, and you must admit in your conscience, kaibigan, talagang masasabi mo, you don't know anything about this experience. When trials come, when trials hit your life, you become bitter. You become angry. You become resentful. May kakilala tayo na minessage natin ng spiritual things, mabubuting bagay. Pero ang reply, huwag mo nang gawin sa akin yan. Wala na sa akin yan ngayon. Iba na ngayon. Simula nung nag-asawa ang anak ko at hindi na ako pinapadaldahan. Pinapabayaan na lang ako ng anak ko kasi nakafocus na lang sa kanyang business. So, iba na ngayon. Iba na ngayon. Wag na. Na-offend siya kapag we will speak well of God. Matindi yun. Matindi yun. And that is the common reaction of people who do not know the Lord. You become bitter, angry, fearful, and hopeless. Bakit? Because you are still in your natural unregenerate state. You are seeking your happiness in the fleeting, perishable dross of this dying world. When the world fails you, dahil mag-fail naman talaga ang mundo sa atin, you have no foundation left to stand on. Now, i-consider mo ang desperado mong kondisyon, kaibigan. Ikaw ay namumuhay na nasa ilalim ng matuwid na puot at galit ng Diyos dahil nilambag mo ang kanyang batas. Wala kang kapayapaan sa Diyos, kaibigan. Wala kang tagapamagitan sa langit. Wala kang eternal na pag-asa. Kung ikaw ay mamamatay sa kasalukuyan mong kalagayan, ang earthly sorrow mo ay mapalitan ng 1,000,000 times sorrow in eternity of weeping and gnashing of teeth. Yun po ang totoo, kaibigan. And yet, tingnan mo ang awa ng Diyos, kaibigan. Sa mensahe ng Ebanghelyo, the Lord Jesus Christ came into this world upang iligtas ang mga wretched, helpless sinners. Namuhay si Kristo ng perfect life, perfect obedience. He obeyed the law na binasag mo at nilabag mo, kaibigan. Si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo na bayubay. He bore the full unmitigated wrath of God against the sins of His people. But He rose triumphant from the grave. Siya ngayon ay umupo sa kanang kamay ng Diyos Ama as an almighty Savior. Hindi mo mamanufacture itong papuri ng Panginoon
sa puso mo na unregenerate at hindi na bago. You need a new heart, kaibigan. You need a miracle of regeneration. Born again. Kaya, ang panawagan ng salita ng Panginoon sa iyo ngayong gabi, kaibigan, is that you abandon your self-righteousness. Talikuran mo ang paghihimagsik mo laban sa Diyos at tumakbo ka sa ating Panginoong Hesukristo. Cast your helpless soul upon His finished work at hilingin mo sa Kanya na hugasan ang kaluluwa mo in the precious blood and that God will renew your spirit by the Holy Ghost. Ikaw ay lumapit sa Panginoon ngayon in simple saving faith tonight at ibibigay niya ang bagong awit sa bibig mo. A song of praise unto our God na hindi kayang patahimikin ng trial, ng sickness, ng death. Yung papuri na yan ay hindi kayang patahimikin ng anumang circumstansya dito sa mundo. Psalm 34 verse 8, dugtong ni David, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in the Lord." Tayo po ay tumayo at awitin po natin ang Jesus, I am resting in the joy of what thou art. Resting in the
Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa strong reminder mula sa inyong salita. Patawarin niyo po kami, o aming Panginoon, when we are really tempted to complain, to murmur. When the Bible clearly tells us, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. In everything give thanks, for this is the will of God. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Naway maging totoo ito sa bawat isa sa amin. Naway ang message na ito ay hindi maagaw ng dyablo. There is a vast difference between the unbeliever's reaction, the carnal mind's reaction, versus the reaction of the regenerate, redeemed people of God. When we experience trials and difficulties, that is paternal, and that is to refine us, to make us more conformed to the image of your Son, Jesus Christ. O Diyos, sa aming pulong panalangin ngayon, why do we pray? Because we are convinced that you hear and answer our prayers. Nawa po ay hindi maging routinary and mechanical at nakasanayan na lang ang aming pagpunta dito every Thursday. We are here because we are laborers in prayer. We wrestle in prayer because our wrestling is not in vain. Because the prayer of the righteous man, righteous by the forensic justification by the blood and righteousness of Christ, avails much. Salamat po aming Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.